sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. Nang ikatlo na ng hapon ng 9 oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at kayo ang inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Hallelujah. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang Diyos hindi lamang sa kanyang mga pagpapala. Purihin mo ang Diyos dahil kundi sa kung sino siya. Amen. Siya ang tunay na Diyos. Hari ng mga hari. Kaya nararapat lamang ang papuri kay Yahweh. Hallelujah. Come on, church. Our Master Jesus. Sabay-sabay natin pamili.
healer, our God and Savior. Walang may kukumpara sa iyo, aming Panginoong Diyos. Kaya naman Ama, nawa ang aming awitan na ito ay maging mabuting samyo, mabangong samyo, Father God, sa iyo. Come on, church. Let's feel the presence of our Lord. Labing mo ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Halayan natin siya ng pinakamainam na awitan at papuri. Hallelujah, Jesus. Kulang maging
maraming salamat sa umaga. Tunay na ikaw ay walang katulad. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may kayang pagbuhin ang aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat. Na muli ay nagkasama-sama kami sa umaga ito upang pakinggan ang iyong mga salita. Mga salita at iyong pangako na aming pong pangahawakan para magkaroon ng kaganapan ang aming pong buhay na nais mo para sa amin. Diyos, buksan mo ang aming mga puso at isipan sa pagtanggap ng iyong mga salita na maunawaan namin sa tulong ng banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Alam namin na narito ka. Dahil na sinabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Praise you, Father God. Lahat po nung kakarinig ng salitang ito sa umaga ito na aming pagsasaluhan. Higit po namin maunawaan may kapangyarihan ng iyong salita sa aming pong pananalangin. And when we pray, O Lord God, ikaw lamang po ang bigyan ng kalulatian. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Praise the Lord God. Before we start, we pray for one another because this is a house of prayer. Pray sa ating katabi, sa kanan. Let's pray for them. Lord, we thank you this morning because we know kasama po kami ang mga kapatid sa umagang ito. We thank you, Lord God. We praise you, Lord God. Sa mga mga isipan, we are blessed by your presence. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Sa kaliwa po, let's pray for them. Aming Diyos, maraming salamat. We're truly excited. Nakita namin ang aming mga kapatid. Kasama-sama po namin ulit. Ikaw ang Diyos na nais na pinapurihan. Pasalamatan sa bawat namin. We thank you, Lord God. We praise you. We want to worship you, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Makakapuno po tayo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Kamusta po ang ating isang linggo? Kamusta po? Nakakapanibago yung pagpasok. Gusto niyo bumaba ako? Pwede ba bumaba? Next week na lang. Okay, today, ang ating pag-uusapan, pangako ng ating Panginoon Diyos ay patungkol po sa panalangin. Lahat po tayo ay nananalangin, taas ang kamay. Ayan. Ilang beses po tayo manalangin? 3 beses? 4 beses? Maraming beses. Tama po yan. Ang tao, hindi po binibilang kung ilan beses sila manalangin. Sabi nga, ang panalangin, ikaw ay nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. At kung gusto nating makipag-usap sa ating Panginoong Diyos, ay wala po itong oras. Anytime that you want to talk to someone in prayer, ay pwede po nating gawin. Dapat sa isang Kristiyano o sa isang nakakakilala sa ating Panginoong Diyos, hindi ho inoorasan o binibilang ang ating panalangin. Ang tanong po sa umagang ito, does God hear our prayer? Kung ang ating Panginoong Diyos ay naririnig ang ating
panalangin. Many times that you hear this message, and many times that you go back, bumabalik tayo, na tayo po'y manalangin sa ating Panginoon Diyos. Now, ang maganda po dito, every time na makakapakinig po tayo about prayer, alam natin at nadadagdagan yung ating pananampalataya at lalo natin nakikilala kung kanino tayo nananalangin. At alam ko, marami po sa atin dito, bago po tayo pumunta dito sa lugar na ito, ay meron po tayong dalang panalangin. Meron po tayong iniisip na gusto po natin na magkaroon ng katuparan sa ating buhay. Yung gusto natin, kapag tayo'y nanalangin, ay tinutugon kaagad ng ating Panginoon Diyos. Now, sino po dito ang may panalangin na 15 years na nanalangin ay hindi pa, ang akala nyo ay hindi pa tinutugon ng Diyos ang inyong panalangin? 15 years. Wala? Gusto niyo ba ako? 10 years. Meron kayo panalangin na 10 years? Aba? Sino yung may panalangin dito na 5 years na hindi pa nangyayari? Ayan. So, pinakamatagal na may panalangin sa atin, 5 years na. Now, hear this. Ang akala natin ay hindi dininig ng Diyos ang ating panalangin. Pero ang katotohanan niyan, ang Diyos ay laging nakikinig sa panalangin natin lahat. Walang nilalagpasan ang ating Panginoon Diyos kung tayo po ay lumalapit sa Kanya at tayo'y nananalangin. Now, sa umagang ito, tingnan po natin ang kasaysayan sa Biblia kung paano magkaroon ng effective prayer. Kung paano yung ating panalangin ay magkakaroon ng kahulugan, magkakaroon sa ating pananampalataya ay magkakaroon po ng katuparan ng ating panalangin. At isa po ito sa example na tutingnan natin ang panalangin ni Elijah. O sa Tagalog, siya po ay si Elias. 1 King chapter 18 verses 36 to 37. Buksan po natin ang ating mga Bible. 1 King chapter 18 verses 36 to 37. Now, hindi ko muna babasahin, bigyan ko kayo ng story about this. Now, ang istorya po nito, noong panahon ni Elias, ni Elijah, yung mga tao ay mas nananalangin sa mga Diyos-Diyosan. Now, nananalangin sila, they pray. Pero ang kanilang pinapanalanginan ay mga Diyos-Diyosan. Si Baal at si Asera. At ito si Baal at si Asera, meron pa siyang mga propeta. Si Baal ay merong 400 na prophet at si Asera, si Baal ay 450 at si Asera ay may 400 na prophet. Biro nyo sa dalawa pa lang nila, 850 na. Propeta yon. Na itong mga propetang ito ay nananalangin kay Baal at kay Asera in behalf dun sa mga tao. Diyos-Diyosan ang kanilang kausap. Now, sinabi ni Elijah na ito yung panahon na mas maunawaan ng mga tao kung kanino sila dapat nananalangin. Kung paano ang isang tao ay dapat manalangin. Kaya nga doon sa verse 21 ng 1 King chapter 18, sinabi po doon, lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ay totoong Diyos, sundin niyo siya, pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin niyo ito. Pero hindi sumagot ang mga tao. Now, maaaring sa umagang ito ay tatanungin kayo, kayo po ba ay nag-aalinlangan ng ating Panginoong Diyos ay tutuparin ang ating mga panalangin?
Because merong 5 years, many years na hindi nangyayari ang aking panalangin, or even more than 5 years. Meron po akong kilala, sinabi sa akin, Pastor, 15 years ko na ho ipinapanalangin ang aking asawa. Araw-araw na ginawa ng Diyos, ipinapanalangin ko yung aking asawa. 15 years na, hindi pa rin siya nagbabago. Now this morning, the question is asked, kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang ating Panginoon ang siyang tunay na Diyos, dapat natin siyang sundin. Pero kung si Baal ang tunay na Diyos, siya yung sundin niya. Kaya si Elias, siya po ay nagbigay ng hamon dito sa mga propeta ni Baal at ni Asera. Ang sinabi niya, ganito na lang ang gawin natin. Kayo'y mananalangin, magdadala dito ng toro, iaalay nila sa kanilang mga Diyos. Yung mga propeta, iaalay niya isang toro doon sa Baal, at si Elias, ay mag-aalay siya ng isang toro sa ating Panginoon Diyos. So, ganun po yung storya dito Now, ang ginawa, sabi ni Elias, mauna na kayo. So, ang ginawa nito mga 850 ng mga prophet na ito, nilagay yung toro doon sa hainan, at umaga hanggang hapon sila ay umiikot at nananalangin sila, pagod na pagod sila, nawawala na yung kanilang mga boses, walang sumasagot na Diyos. Pagod na, sabi nga ni Elias, lakasan niyo ang boses niyo. Baka hindi kayo naririnig ng iyong Diyos. Di nilakasan nga ang boses ng mga propeta. Ang ginawa po nila, part ng kanilang ritual, ay naghihiwa sila sa kanilang mga katawan. Kaya yung dugo ay tumadanap na doon sa lugar na kanila sila ay nananalangin, pero walang Diyos na sumagot. Hanggang sa verse 36, sinabi ni Elias, ito yung part ni Elias, verse 36, nang ikatlo ng hapon, ay siya namang oras ng paghandog. Tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Ano ang panalangin ni Elias? Pakinggan niyo po ito. Ang sabi ni Elias, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Patunayan po niyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod na ginawa ko ang lahat na ito sapagkat ito ang iyong utos. Verse 37, pakinggan po ninyo ako Yahweh upang malaman ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at nais nyo silang magbalik loob. Now, tingnan nyo po ang panalangin ni Elias. Ang nais na Elias ay maipakita kung sino ang kanyang Diyos. Gusto niya ipakita sa kanyang panalangin na buhay at makapangyarihan ang kanyang Diyos. Pangalawa, para magbalik loob ang mga tao. Kung makilala nila ang tunay na Diyos, sila ay magbabalik loob. Mula kung saan sila nananalangin sa Diyosan, sila ay magbabalik loob sa tunay na Diyos. Kaya po mahalaga sa atin na malaman natin kung paano tayo dapat manalangin. Una, we need to exhort God. Kailangan po ay bigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoong Diyos. Pansinin niyo po, paano ang sinabi ni Jesus Christ, paano tayo manalangin? Paano siya nagsimula? Ang sinabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan. Doon
nagpasimula ang ating Panginoong Diyos sa pananalangin. Pansinin niyo kung paano nagsimula si Isaias sa verse 36. Pakibalik po natin. Ang sinabi niya, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Bago siya pumunta sa kanyang panalangin, nagsimula siya na manalangin at sabihin kung kanino siya talaga nananalangin. Siya'y nanalangin sa ating Panginoong Diyos. Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Ganon din ang ating Panginoon Jesus. Nung manalangin siya, Ama namin, sumasalangit tayo. Sambahin ang ngalan mo. You start our prayer by exhorting kung sino ang ating Panginoong Diyos. Yung nais mong sabihin na Diyos, tayo lamang ang nag-uusap. Di ba pagka kayo may kausap na isang tao, di ba gusto nyo pag nakipag-usap kayo ay yung atensyon niya nasa inyo? Tama ba? Kagaya ng umagang ito, kinakausap ko po kayo. Pagka po kayo nakikipag-usap, gusto nyo po yung atensyon ng kausap nyo ay nasa inyo. Tama po ba? At gusto mo pa nga, pag nakikipag-usap sa'yo ay talagang may eye contact. Ayaw mo na nakikipag-usap ka sa isang tao na palinga-linga kung saan. Di ba? Anong mararamdaman nyo pagka gano'n? Parang ang pakiramdam mo ay hindi ka importante sa kausap mo. Yung ang dami mo nang sinabi, tapos tatanungin mo, naintindihan mo ba? Ha? Ano bang sabi ko? Kasi nag-busy ka. Ibang kausap sa cellphone. Meron ba kayo nakausap na ganyan? Ang dami mo na sinabi. Pagdating sa dulo, tatanungin mo, okay ba? Okay ba yung usapan natin? Ang sabi sa'yo, ano nga yung sinabi mo? Nakaka-relate yung iba dyan. Ganyan po tayo. Alam nyo, pag tayo po'y nananalangin tayo when we pray sa ating Panginoon Diyos. At sinabi mo, Lord, Ikaw ang Diyos ko, Ikaw ang Diyos na mahabagin, Ikaw ang Diyos na tapat. Doon ka nagsisimula. And God is fully focused sa inyo. Ang Diyos, pagkausap natin, nakatitig sa inyo. Yung kanyang atensyon ay nasa inyo. Ang nagiging problema, pag ang tao ay isang nananalangin, yung tao na nananalangin mismo, ang nawawala sa focus. Panginoon Diyos, ito po yung problema ko ganito, tapos bigla maalala, nahulog ko ba yung rice cooker kanina? Okay, nananalangin ka, Lord, maraming salamat, ito po, ganyan, kasi po, ganyan. Ano kaya ulam namin mamaya? You tend to lose your focus pag tayo nakipag-usap sa ating Panginoon Diyos. When we pray, we must fully exhort God. Dahil alam natin, ang Diyos ang ating kausap. Pero meron pong kasama yan. Ang sinabi doon, kailangan ang isang taong nananalangin, siya po ay mayroong katuwiran, mayroong pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Balikan po natin yung verse 36. Ang sabi po dyan,
Ako, si Elias, ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ito sapagkat ito ang iyong utos. So Elias is praying to God and he is saying, Lord, ako itong nananalangin mo. Ako itong lingkod mo. Ako itong gumawa ng iyong utos. Ako yung sumusunod sa iyo. Ang isang taong nananalangin sa ating Panginoon Diyos, kapag ka mayroong problema, mayroong hindi maganda sa kanyang puso, hindi yan pakikinggan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang sinabi, kung ikaw ay mayroong katampuhan o mayroong kang sama ng loob sa isang taong ito, huwag kang mananalangin. Bago ka manalangin, punta ang taong ito, makipag-ayos ka. Nang sa gayon, yung tampo mo, yung inis mo, hindi mo dala habang ikaw ay pumunta sa presensya ng ating Panginoon Diyos at ikaw ay manalangin. Sa ating panalangin, una, we need to exhort God. Pangalawa, we need to pray na dapat nandun po na nasa mabuti ang ating puso. Now, hindi lang po nangyayari yan. Hindi lang po yung paghahanda. Mayroon pang isang dapat tayong gawin bago tayo manalangin. Ito po yung hindi natin malimit na gagawa pag tayo'y nananalangin. Si Elias, before he prayed, he was in the position of victory. Ulitin po yan. Elias, when he prayed from a position of victory in God's perfect time. Pag binasa niyo po yung chapter 18, bago dumating yon, mababasa niyo po si Elias sa kabila ng maraming pagsubok na kanyang dinanas. Sapagkat si Elias ay pinaghahanap po ng Haring Ahab. Gustong ipapatay si Elias, kaya po siya ay kung saan-saan pumunta. Pero bagamat nanganganib ang kanyang buhay, he was in a position of victory. Bakit? Nung siya po ay nanalangin, bago siya manalangin, siya po ang pinanggalingan niya ay napunta pa siya doon sa bahay ng balo na walang pagkain at walang langis. Ang sinabi ni Elias, titigil ako dito, pansamantala, bigyan mo ako ng pagkain. Ang sabi ng widow, ng balo, wala na po akong pagkain at mauubos na yung aking langis. Ang sinabi ni Elias, habang narito ako, hindi naubusan ng pagkain, ng balo, at hindi naubusan ang kanyang langis. He was in the position of victory. Nung siya ay umalis, pumunta sa isang kuweba, hindi pa rin siya naging talunan. Sapagkat ang sinabi niya, for 3 years, mawawalan tubig, kaya siya umalis. At doon sa isang lugar, at doon sa may kuweba, siya po ay kumakain. Hatid ng mga raven, ng mga ibon, yung pagkain kay Elias. Hindi po siya nagutom. He was in the position of victory. Hanggang sa dumating sa chapter 18, na si Elias nga ay hinamon niya itong mga propeta. Ano po ang ibig sabihin nito? Bagamat meron po tayong pagsubok o meron tayong mga panalangin na hindi pa natin nakikita yung kasagutan, every time na po tayo ay mananalangin, dapat yung ating pakiramdam ay hindi isang talunan. Bagamat mabigat po yung ating dinadala na problema pag tayo'y nanalangin, pero dapat ang ating attitude, ang ating iniisip ay hindi isang talunan, kundi isang mananalo at mananampalataya sa ating Panginoon Diyos.
Pastor, talagang pagka ako'y nanalangin, talagang ang sama-sama ng loob ko eh. Ang lumpot-lumpot ko, kaya nga ako nananalangin eh. Tama naman yun na manalangin na mayroong kalungkutan, pero hindi ibig sabihin ay mananatiling malungkot pagkatapos ng panalangin. Si Elias was in the position of strength dahil alam niya ang kanyang panalangin ay tutugunin ng ating Panginoon Diyos dahil na-experience niya. Importante po sa isang tao na pagka ikaw ay mananalangin, you have that kind of attitude na, Lord, ako'y mananalangin. Alam ko na hindi ako mabibigo. I'm in the position of victorious person. Hindi yung mananalangin ka na pagpanalangin mo, ikaw pa rin ay parang talunan. Kaya ka nga nakipag-usap sa Diyos. Parang pagkatapos makipag-usap, ando doon that you have so much hope, so much joy in your life. Sa tao nga, pagka tayo may kausap, may problema ka, may kausap kang tao, at meron sinabi yung tao na to na parang solusyon sa iyong problema, hindi ba pagkatapos magpag-usap sa taong to, ay ang saya-saya mo? Halimbawa, kinakapos ka, may kausap ka sa tao, sinabi ng tao to, tutulungan kita sa problema mo sa pinansyal. Pagkatapos mong kausap ng tao ito, abay parang ang saya no? Di ba? Ang saya mo makipag-usap sa isang tao kapag ka yung solusyon ay galing sa isang tao ito. How much more if you pray to God? Kung makipag-usap tayo sa ating Panginoon Diyos, dapat mas lalong nagkakaroon ng katuparan, ng pag-asa, ng kasiyahan ang ating mga puso. Dapat lalo tayong nabubuhayan after we pray. Dapat lalo tayong nagkakaroon ng pag-asa after we pray. Dapat pag may nagtanong sa'yo, okay ba? Anong gagawin natin? Hindi, nanalangin ako. Nanalangin ako. I know God will help us. I know God will not leave us. Kasi nanalangin ako. That should be your attitude when you come to prayer. Alam mo, Lord, you are the only one that can help me, that can help us. You are the only one who can answer our prayer. That should be our attitude when we pray to God. Hindi yung mananalangin tayo, iniisip natin, bahala na si Lord kung sagutin ito. That is not faith. When you pray, dapat ang attitude mo, Lord, nanalangin ako. Dapat andoon yung kalakasan ng ating loob when we pray. Tatlong bagay po, guys, na ating Panginoon Diyos na ating pagsaluhan sa umaga ito. When we pray, una, we need to fix on the will of God. Dapat pag nanalangin tayo, kailangan ay yung kanyang kalooban ang handa nating tanggapin. When we pray, you are committing yourself that, Lord, ikaw na mag-take over sa aking buhay. Gusto mo na kung ano yung sagot ng ating Panginoon Diyos, yun yung ating susundin. Hindi yung nanalangin tayo, tapos pinipilit mo ang Diyos na, Lord, ito gusto kong mangyari. Tapos pagka hindi nangyari doon sa inaasahan at gusto natin, akala natin ay hindi sumagot ng ating Panginoon Diyos.
Narinig ko po isang storya ng ating kapatid. Mayroon pong sakit yung kanyang anak na malubha. So, ang panalangin ng itong kapatid na ito, Lord, pagalagin mo ang aking anak. Bata pa ho siya. For many months until years, nanalangin po ito. At nakikita niya sa mga test results ay hindi gumaganda yung kalagayan ng kanyang anak. Lord, parang hindi gumagaling, pero Lord, papagalingin mo ang aking anak. Yun yung kanyang panalangin. At habang yung anak niya ay mayroong karamdaman, ang buong pamilya ay nagkatulong-tulong para asikasuhin itong batang ito. Yung kanyang kuya na dati hindi pinapansin itong batang ito, siya ngayon ay nag-aalaga. Yung mag-asawa na dati ay hindi sabay manalangin, ay natutong sabay manalangin para ipanalangin yung batang ito. Halos buong mag-anak ay nagkaisa, binikis ng pag-ibig sa batang ito para sila ay manalangin sabay-sabay. Ganun ang kanilang panalangin, Lord, pagalingin mo itong kapatid namin ito, pagalingin mo itong anak namin. Namatay ang bata. Namatay. Sabi ng kapatid natin, Lord, bakit ganun? Maayos naman po kami, nagbago kami ng buhay. Bakit hindi mo malang ibinigay yung panalangin namin na gumaling ng batang ito? Until they realize, nung nananalangin sila na pagalingin ng batang ito, alam nyo, ang pinagaling ng Diyos ay yung buong pamilya. Dahil sa batang ito, nagkasama-sama na buo yung pamilya na sila ay natutong manalangin sa Diyos. Yung iniisip nila na pagagalingin ng batang ito, hindi nangyari. Pero mas maganda ang plano ng Diyos. Kung we just fix sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kasi sabi ni Elias, Lord, ito yung kalooban mo. Ito mga tao ito ay magbalik loob. We need to submit ourselves sa kalooban ng ating Panginoon Diyos habang tayo nananalangin. Kaya nga nananalangin sa Kanya dahil ipinagkakatiwala mo na sa Kanya kung ano yung Kanyang kalooban. Hindi yung kagustuhan natin. Dapat ganun po yung ating attitude. When we pray, Lord, sasabihin natin, Lord, ito po yung panalangin ko. Ito po yung gusto ko sa pamilya ko, ganyan yun. Kaya sinabi ni Jesus Christ, let your will be done on earth as it is in heaven. Pagka po tayo nanalangin, gan po sabihin, pero Lord, alam ko may mas maganda kang plano sa amin. Ang iyong kalooban ang makapangyari sa amin. And you'll be surprised how God will answer your prayers. Akala natin 5 years hindi pa tumutugon ang ating Panginoon Diyos for you don't know, pero ang Diyos ay tumugon na sa kanyang pamamaraan, sa kanyang kalooban, hindi doon sa ating sariling kalooban. We need to fix our eyes to the will of our Father in heaven. Pakinggan niyo po ito. The reason why we pray, ang dahilan po kung bakit tayo nananalangin, ay hindi po para lamang ibigay ang kailangan natin. Kundi nananalangin tayo dahil alam natin, kilala natin na ang Diyos ay kayang ibigay ang ating pangangailangan.
Hindi tayo nananalangin, Lord, I need this. Lord, I need this. Lord, I need this. Hindi po ganon. Ang dapat natin panalangin, Panginoon Diyos, alam ko, Ikaw ay tapat, Ikaw ay mapagmahal, Ikaw ay makapangyarihan, kaya mong ipagkaloob ayon sa iyong kalooban itong aming mga pangailangan. That is our prayer. That is the prayer ni Elias. Alam niya na kalooban ng Diyos na yung mga tao that time ay magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Dapat ganoon ang ating approach. That is our prayer. Pangalawa, we need to focus to glorify God. Bakit tayo nananalangin? At bakit natin gustong magkaroon ng katuparan ang ating panalangin? Hindi para maging masaya tayo lamang, kundi para maibigay ang kaluwalhatian at papuri sa ating Panginoon. Dapat ganun ang ating attitude. Lord, alam mo, Lord, alam ko, bibigay mo sa akin ito eh. Pero ngayon pa lamang, nagpapasalamat na. Because I want to glorify you. Ang problema po sa mga tao, kasama po tayo doon, ay hindi po natin nakikita yung kagandahang loob, yung kapangyarihan, at kung paano ang pagkilos ng Diyos sa atin. Ang ating nakikita ay yung mga pagkukulang. Ulitin ko po yan. Ang nagiging problema po sa atin, pagka po tayo nanalangin at mayroon ng sagot ang ating Panginoon Diyos na iba doon sa ating inaasahan, akala natin nagkulang ang ating Panginoon Diyos. Yung focus natin ay mali. Meron po isang kwento na yung isang lalaki, mayroong turuan na aso. Now, itong aso niya, pinagmamalaki niya. Sabi niya, inipon niya yung mga kaibigan niya, malapit doon sa ilog. Sabi niya, eto ang gusto ko ipakita sa inyo. Itong aking alagang aso, kakaiba. Wala kayong makikita ng ganitong klaseng aso. So yung mga tao, inaabangan kung anong gagawin ng aso. So ang ginawa nung lalaki, itusan yung aso. Wala ka ng paano sa aso. Bantay! Tumawid ka sa ilog, lumakad ka sa ilog, lumakad ka sa tubig. Ang ginawa ng aso, tumakbo siya, lumakad sa tubig. Palakpak yung may-ari. Napansin niya yung mga tao hindi pumapalakpak. Sabi niya, bakit hindi pumapalakpak itong mga tao? Nakita nila yung aso ko. Naglakad, tumakbo, papunta doon. Lumakad sa tubig. Hindi pumapalakpak yung mga tao. Siya lang. Tinanong nung may-ari, hindi ba kayo bumili doon sa aso ko? Lumakad sa tubig. Ang sabi nung kinausap niya, walang kwenta yung aso mo, hindi siya marunong lumangoy. Ang nakita nila, yung hindi na ginawa ng aso na hindi marunong lumangoy. Kaya ang ginawa, tumakbo na lamang sa ibabaw ng tubig. Isipin niyo po, minsan sa atin po ang nakikita natin ay yung gusto natin at yung ating inaasahan. Hindi natin nakikita yung kamay ng Diyos sa pagkilos sa ating buhay. Nawawala yung ating focus kung anong kayang gawin ng ating Panginoon Diyos. Kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay. Prayer can change things. Kayang baguhin ang ating kasalukuyang sitwasyon kung tayo po ay mananalangin
and we focus to God, we focus to glorify God. Karamihan po ang ginagawa natin, pag tayo po'y nanalangin, grabe yung luhod natin, yung iyak natin, Lord, bigyan mo ng maayos na buhay, baguhin mo itong aking anak, pagalingin mo ang ating anak, ganyan-ganyan. Pag nung makita ng magaling yung kanyang anak, nalimutan ng magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Yung tatawagin na, pwede ka ba magbigay ng patotoo? Kailangan pang hatakin para magbigay ng patotoo. Kung ano yung kabutihan ginawa ng Diyos, tipid na tipid sa salita. Bakit hindi po natin gawin na habang tayo nananalangin, iniisip na kagad natin, Lord, isang araw tatayo ko sa buong kongregasyon at ipapatuto ko ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang himala ng ginawa ko sa buhay. Dapat ganun ang ating attitude. When we are praying, we are also waiting for that time to testify and witness na mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Kaya siguro hindi tinutupad ang ating panalangin kasi iniisip lang natin yung sa ating sarili. Yung gusto nating makuha sa ating Panginoon Diyos. Pero I pray na when you come again to God and pray, ang iniisip nyo na kagad, Lord, kahit anong mangyari, sa kalooban mo ang dapat masunod at magpapatotoo ako sa lahat ng tao. If you have that kind of heart, kung yun yung nasa puso mo, kung ikaw ay nananalangin, God will answer your prayer. God will answer your prayer. Pangatlo, when we pray to God, we should have that full of faith and obedience. Dapat kapag ka po tayo nananalangin, andudo po na meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Alam nyo, to be honest with you, exercising your faith is not easy. Yung gamitin mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoon Diyos ay hindi po madali. In fact, if you are exercising your faith, dadaan tayo sa mahirap na proseso. Kaya nga sinabing faith. Dahil kahit ano pong pinagdadaanan natin, alam natin hindi po tayo matitinag doon sa bandang dulo ay kakatugpuin tayo ng ating Panginoon Diyos. Kung natandaan niyo po yung aming testimony, when I pray to God to experience that healing, natandaan niyo na talagang sabi ng Diyos, eto ang healing gusto mo? So He let me experience pain. Yung sa aking mga paa, hindi ako makalakad. At every time na itatapak ko yung aking paa, grabe mo talaga yung sakit. To the point na iniisip ko, uminom na ako ng gamot para po mawala na yung sakit sa aking katawan. Pero I commit myself, Lord, gusto kong maranasan. Gusto kong mapatunayan na totoo ang iyong salita. At gusto ko pong mabigyan ng kaluwalhatian ang iyong pangalan. But it's not easy. For the whole 3 days, halos hindi po ako makalakad. Hindi po ako makatayo. Even pag nakaupo, hindi ko matagalan na nakatuon ang aking dalawang paa. It's not easy when you exercise your faith. But if you hold on, panghawakan mo ang iyong pananampalataya at patuloy ka, Lord, at the end of this pain, alam ko, ikaw ang mabibigyan ko ng kaluwalhatian. That is my faith. On the 4th day, God showed His power. That morning, I wake up dahil may gawain
sa ating Panginoon Diyos, I was able to walk. The painful process. It's a painful process. Hindi po madali na gamitin natin ang pananampalataya. Pero sinasabi ko sa inyo, it is worth it. Walang katumbas na kasiyahan ang inyong mararamdaman knowing that you exercise your faith sa ating Panginoon Diyos. The same story itong ating kapatid doon po sa main church. He said, Pastor, ano po ang gagawin ko? Yung aking pong tatay, sabi ng doktor, kailangan operahan. Tanggalin yung something inside sa kanyang katawan. Ang sabi niya, ang aking pong faith pastor ay kayang pagalingin ng Diyos, yung kayang tunawin ng Diyos yung mass doon sa kanyang katawan. Yung kanyang mga kapatid, lahat ng mga kapatid niya na sinasabi, pa-opera na natin si tatay. Pa-operahan na natin si tatay para mawala na yan at gumaling. Siya lamang ang nagsasabi, hindi, ako'y nanalangin at narinig ko sa kanyang salita na kayang-kaya niyang pagalingin si tatay. Ginawa niya sa iba, kaya niyang gawin din sa ating tatay. Tinindigan niya ang kanyang faith. Hindi po madali, sapagkat lahat ng kanyang mga kapatid sinasabi, pag namatay si tatay, ikaw sisisihin namin. Yun ang sinabi. And our brothers who is really standing firm, Lord, this is my faith. Kaya mong pagalingin si tatay, hindi niya kailangang operahan. Ayaw mong pabuksan yung katawan ni tatay ko. That is his faith. Because he received his word, ang word ng ating Panginoon Diyos. He clearly received that God will heal, pagagalingin ng Diyos ang kanyang tatay. For many weeks, ganun ang nangyayari. Nakikita ng mga kapatid niya na parang lumuluba yung kanyang tatay, but he stand firm sa kanyang faith. Medyo mabigat po yun. Hindi po madali. Especially pag sinabihan siya, pag namatay si tatay, kasalanan mo yan. Dadalhin niya yun sa kanyang buhay. But he wanted to glorify God because he has faith. Until sabi niya, sige, papayag ako, dalhin si tatay, dalhin sa doktor. Pero hindi o-operahan si tatay. He confessed his faith. Sa iba na narinig ko, His word, He can heal. Our God is the mighty and powerful God. He can heal. Kaya niya magpagaling. Kung nagawa niyang pagalingin, yung isa nating kapatid na ganun din ang sakit, kaya niyang gawin kay tatay. Inulit niya yun. Pina-check up si tatay. And you know what? Nung chinek up yung doktor, he was surprised. Tinignan yung result ng nakaraan, tinignan yung result ng ngayon, nakita nila na wala yung bukol sa. That is his faith. That is his faith. It's painful process. But if you're able to stand firm on your faith and you obey God, makikita mo kung paano yung magiging patotoo natin sa iba. I'm sure marami po dito nakakarinig when they stand firm na kayang pagalingin ang isang tao, kayang palakarin ang isang tao, kayang palakasin ang isang tao, kayang baguhin ng Diyos ang buhay ng isang tao masama papunta sa kabutihan. That is our faith. Kailangan lamang manggaling mismo sa atin yung ating po pananampalataya sa ating Diyos. Ano po ang challenge this morning when we hear the prayer? 37, pakinggan po ninyo po Yahweh upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ko silang magbalik. When we pray to God, we pray, Lord, gusto ko pong mangyari itong aking panalangin sa aking buhay sapagkat gusto ko na itong mga kapatid ko ay magbalik loob
sa ating Panginoon Diyos. That is our prayer. That should be your prayer. You need to pray with faith and focus sa ating Panginoon Diyos. Kailangan siya lamang yung ating pakikinggan. Pray with faith. Pray with obedience. Pray to glorify Him. If you have today, this morning, prayer, and you understand, Lord, gusto kong manalangin. Hindi lamang para magkaroon ng katuparan yung gusto natin. Pero lalong higit, Lord, gusto kong mag-pray para magbigay ako ng patotoo sa aming church, magbigay po ako ng patotoo sa aking pamilya, na buhay at makapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. Pray to God. This morning, meron po ako isang prayer. Andre. This is my prayer for today. Upuan. Walang taong nakaupo. My prayer today sa ating church is to bring people makaupo dito sa bakanting upuan, to be with us, to pray for us, to pray with us, to glorify God. Kung sa umaga ito, meron kayong katabi na bakanting pa o upuan, you need to pray for that. Marami po hong upuan na pwede tayong bilhin. Hindi lang po ito yung upuan na nakalatag dito. Marami po tayong pwedeng paglagyan dito sa bandang kanan. Pwede magpalagay po tayo dito ng second floor, kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pero we need to pray for those people, mga bakanting upuan, that we pray for them to be with us every Sunday. We bring them into prayer. This is my prayer. Somebody, what is your prayer? What is your prayer? Bakit po ito ang aking panalangin? Hindi po para lumago ang church nito. Hindi po. Ang aking panalangin, because I know God wants to talk to more people. Gusto ng Diyos makausap ng mas maraming tao. Gusto ng Diyos na mas maraming mga tao na magbalik loob. Because our Lord Jesus Christ will return for us. And sa kung bumalik ng ating Panginoon Diyos, magkasama tayo dito, ay pupuri at bibigay ng parangal sa ating Panginoon Diyos. This is our prayer. Kapag ang ating Panginoon Diyos, binigyan po tayo ng lugar that we can have more people with us. Anywhere you can ask and invite people to be with God. Kasama natin, ibibigay tayo ng papuri parangal sa ating Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. Let's all stand and worship God. Days, if God's will, people will come even before or after service. People will come and testify, glorify God because of answered prayer. Lahat ng tulad
wala kang katulad. Diyos na mapagmahal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, Diyos na lagi nakatingin sa amin. Ikaw ang Diyos na nais po namin mabigyan ng kaluwalhatian. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Ikaw ang Diyos ni Isaac, Ikaw ang Diyos ni Jacob, Ikaw ang Diyos na makapangyayari dito sa lupa hanggang sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na mayroon lang ang taming kakayahan na baguhin ang aming kalooban, ang aming isip, ang aming pagkatao, ang aming buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos. Diyos, isa po ang aming panalangin sa umagang ito. Baguhin mo, Panginoon Diyos, ang aming isipan at aming mga puso sa tuwing kami mananalangin. Ipaalala mo na kung kami mananalangin, ay tanggapin namin ang iyong kalooban at iyong kalooban lamang ang strukturang magkaroon ng kaganapan sa aming buhay. Yung aming pananampalataya at pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon Diyos, maraming salamat po. Kaya mong umabot ng maraming tao, Panginoon Diyos, dito sa lugar ng Ciudad Grande at sa lahat pa ng ibang lugar upang dalhin sa iyong sambahan, upang dalhin at sama-samang nagpupuri at nananalangin sa iyo. Sama-samang nakikinig ng iyong salita at pangako, Panginoon Diyos. Pupunuin mo, Panginoon, ang lugar ng sambahan ito. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa lahat ng lugar, Panginoon, na sama-sama, Panginoon, nananalangin, nagbibigay ng papuri at upang mabigyan ka ng kaluwalhatian. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Diyos, ikaw nakakaalam ng lahat po ng aming pangangailangan. Wala ka kong lalagpasan sa umagang ito. Nakita mo, Panginoon Diyos, ang kapatid natin na mayroong karamdaman. Bigyan mo ng lakas ang kanyang mga paa. Bigyan mo ng lakas ang kanyang mga kamay. At sa darating na panahon, siya po ay paparito at pagsisigawan ang himala na ginawa mo sa kanyang buhay. Pabigyan ka ng kaluwalhatian, pagkakaligin mo ang sugat sa aming sarapusyo. Ama, nakita mo ang kapatid natin ito na basan ang kanyang buhay, basan ang kanyang pamilya. Sa umagang ito, Panginoon Diyos, bigyan mo ng pag-asa na kayang-kaya bubuuin ang kanilang pamilya. Diyos, maraming salamat dahil ikaw ay mapagmahal. Sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lahat ng binitaw mong salita ay hindi ka titigil hanggat hindi mo binibigyan ng kaganapan. Diyos, sa umagang ito, we claim it, O Lord God. We claim it by faith. We claim it by faith. Maraming salamat, Panginoon Diyos. And Lord, we have this faith na maupo ang nakikita namin na wala pa. Nakaupo, darating ang panahon sa iyong kalooban. Lahat po ito ay magkakaroon kami nakasama, sama-sama kami nagpupuri, nagbibigay ng pasalamat sa iyo, Ama, sapagkat alam namin na buhay kang kumikilos sa lugar na ito. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos. We have all the glory and honor return to you, Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, O Lord God, in the name of Jesus. Tunay na wala kang katulad, Lord. Wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, O Lord God. Ikaw ang tunay na Diyos. Thank you, Lord God. Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Lord, sa lahat po ng biyaya na bigyan po sa amin. Lahat po ng sagot sa iyong panalangin. Alam po namin na we have already received it from God. Wala yung kapatid namin ito, nalintangan ng iyong mga pangalan. Ganagay ang batang ito, Panginoon Diyos, umitangan ng pangako,
pag-inahin ng aking mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan binibigay mo. Thank you for your grace, O Lord. We praise you, Lord. We sing you, Lord. Praise you, God. All the glory, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen po and amen. Muli palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos dahil tunay na siya ang mabuti sa buhay po ng bawat isa. Amen. Muli nga po, palakpakan natin ang ating pong Panginoong Diyos dahil siya ang po tunay na Diyos sa ating pong mga buhay. Sabi nga po dun sa pinakinggan po natin kanina, dapat lagi po natin iisipin yung kayang gawin ng Diyos. Yung kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Kasi tayo talagang limitado lang po yung kaya natin gawin. Limitado lang yung kaya natin isipin. Pero ang kayang gawin at ang kayang ipagkaloob ng Diyos sa atin pong mga buhay ay naroon na. Yun po yung dapat natin pong pagkatiwalaan. Amen po? Nandoon dapat yung laging pananampalataya natin sa Diyos. Nandoon lagi kapag isinurrender natin sa Diyos, ipagkatiwala na po natin ito sa Kanya. Kaya lahat po ng ating pong panalangin, sabi nga po, ilang taon man ang lumipas, huwag nating sukuan sa panalangin dahil naroon na napapakinggan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Naririnig ng Diyos ang bawat ating panalangin. Nandoon, ang dapat na mayroon po sa atin ay pananampalataya at pag-asa na ang Diyos ay tutugon sa lahat po ng ating pong panalangin kung ito ay Kanyang kalooban sa ating pong mga buhay. Amen po? Kaya nandun sa ating pong panalangin, kalooban ng Diyos ang maganap. Laging kalooban ng Diyos ang ating panalangin na maganap po sa ating pong mga buhay. Ayan. At naroon, nasabi nga po, ang Diyos tumutugon yan sa panalangin. Ang Diyos naririnig niya yung ating panalangin. Kaya, ngayon po, meron pong katugunan ang Diyos sa ating pong mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sa mga bago po nating kapatid, maaari po bang i-assist ang mga usher na tumayo lamang po sa kanilang mga kinuupuan. Ang ating po mga bagong kapatid na naririto sa umagang ito. Muli po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Tayo lamang po kayo. Ayan, napakabuti ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos dahil siya ay tunay na tapat sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ayan yung mga malalapit po na ating po kapatid, kamayan po natin, mga bago po natin kasama sa pananampalataya dito sa tahanan po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen and amen. Sige po atin po stretch ang ating pong mga kamay. Stretch po natin ang ating mga kamay sa bago po nating mga kapatid. Tuon po natin ang ating mga kamay at magkusal po ang bawat isa ng panalangin. Hallelujah. Dakilan naming Diyos, mapagpala po naming Ama, Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila ka po namin dahil ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming bawat panalangin. Salamat po, Panginoon, dahil kalooban mo na makadako, Panginoon, ang bawat panyapak ng mga kapatid po namin ito, aming Panginoong Diyos, sa lugarin po ito. Salamat, aming Panginoong Diyos, dahil ikaw ang Diyos na nagdala sa kanila dito, aming Panginoon, at ikaw po din yung Diyos na nagbukas ng kanilang mga puso, ng kanilang mga isipan, at napakinggan, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat, aming Panginoong Diyos. Dalangin po namin na hindi ito huli, Panginoon, bagkas ito'y pasimula pa lamang ng iyong pagmumusa, ng iyong pagkilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin po namin na makita nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa kanilang buhay. Salamat din po, Panginoon, sa mga tao na ginamit mo, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay mabahaginan ng iyong mga salita. Upang sila, Panginoon, ay madala, Panginoon, sa panambahang ito. Salamat, aming Panginoong Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay pagsamba, at pagsamba ay sa iyo lamang, aming Panginoon. Maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin na sa mga susunod na linggo, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, kasama namin sila na magpupuri, magpapasalamat,
Sa ating pong mga first-timer, maiwan lamang po kayo sa gilid. Konting minuto lamang po, mayroon lang po kakausap sa inyo. Dito po sa kanang side po ninyo. Ayan, kaliwa ko po dito po sa gilid ng stage. Ayan, may kakausap lamang po sa inyo na sandali. Ayan, sige po, ngayon po, dadako po tayo sa ating pong pagbabalik ng kaloob sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Father, can you show us Proverbs 3, verses 9 to 10? Basahin po natin ang salita ng Diyos. Sabi po dito, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Naniniwala po ba tayo na ang salita ng Diyos ay totoo? Amen. Kung naniniwala po tayong totoo ang salita ng Diyos, sabi po dun sa salita ng Diyos, i-honor natin, parangalan natin ang Diyos sa kung ano po yung meron tayo. Hindi tinitignan ni Lord kung magkano yung ibibigay mo. Hindi tinitignan ni Lord kung malaki ba yan or maliit lang. Ang tinitignan ni Lord ay yung puso mo, kung paano mo ba ito ibinibigay sa Kanya. At sabi doon, may pangako siya, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Ibig sabihin, kahit kailan, never ka na pagkukulangin ng ating Panginoong Diyos. Sino po yung gusto nun? Yung umaapaw, yung magpapala sa kanyang buhay. Kung gusto mo nun, kapatid, ngayon pa lang, i-exercise mo yung faith na yon. Panghawakan mo yung pangako ng Panginoong Diyos. At tignan mo sa susunod na Sunday, naniniwala ko that God will work in your life and you will testify how good and faithful He is. Tayo pong lahat ay manalangin. Itaas po natin yung ating pong mga kaloob. Hallelujah, Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos na tunay, Ikaw ang Diyos na tapat, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, dahil ganyan kang klaseng Panginoon sa aming pong mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa amin nga pong pagbibigay, sa aming pong pagkakaloob ng aming pong mga resources, Lord, we want to honor You through these tithes and offering. And we pray, Lord, that as we give this to You, You will be glorified in our lives. Na ito po mga kayamanan na ito, Lord God, ay ito po ay magagamit ng malawakan para po maraming pa pong tao, maraming pong kaluluwa, Lord, ang mas makakilala, Lord, sa iyo. Maraming salamat po dahil alam namin that as we glorify You, You will continue to bless each one of us na nagbigay po, Panginoon. Dahil ito po ang iyong pong salita. Maraming salamat po, and ngayon pa lamang nagpapasalamat na kami dahil alam namin na meron kang gagawing dakilang bagay sa aming pong mga buhay. And we glorify Your name, we praise Your name on high. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may
sa ating pong announcement. Ayan. At patuloy po natin ipinag-iimbita every Sunday dito po sa Wisdom Church, Ciudad Grande. Every 8 a.m. po ay dito po tayo daos sa ating pong Sunday Cell Celebration. Ayan. Nandun po yung desire natin na bago pa lang po mag 8 a.m. ay nandito na tayo excited na magpuri sa ating pong Panginoong Diyos at makinig po ng Kanya pong mga salita. Ganun din po, ipag-imbita po natin ang ating pong Sunday Cell Celebration sa ating mga kapatid, kapitbahay at ang mga KKK natin sa ating pong mga buhay. Ipag-imbita po natin. At ngayon po, inaanyayahan ko po ang lahat sa February 28. Ito po ay gaganapin dito po sa ating pong panabahan, dito sa Wisdom Church, Ciudad Grande, ang ating pong prayer and fasting. Ayan. Ito po ay, ang prayer and fasting po na ito ay 8 a.m. hanggang 12 noon. Pero ang ating pong fasting ay Friday pa lamang po ng 6 p.m. ay start na po ang ating pong fasting. At yan, inaanyayahan ko pong tumayo kung sino po ang mayroong mga birthday, anniversary, graduation na ginanap ngayong February. Maaari ko po bang imbitahan na tumayo upang tayo po ay maipanalangin. Ayan, tumayo lang po sa ating po mga kinaupuan. Nakapagdaan po pala ng birthday, anniversary, graduation. Malakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos sa buhay po ng ating pong mga kapatid. Sige po, muli po, tayo ay manalangin. Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Hallelujah! Dakilan namin Diyos, mapagpala po namin Ama. Pinupuri, pinapasalamatan ka po namin sa mga buhay po, Panginoon, ng aming mga kapatid na ito, na nagdiwang po, Panginoon, ng kanilang mga kaarawan, ng mga anniversaries, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw po yung Diyos na patuloy na kumilos sa kanilang pong mga buhay. Ikaw po yung patuloy na magbigay ng kalakasan. At ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang panibagong taon ay pinagkaloob po sa kanila. Salamat aming Panginoong Diyos, patuloy mong ingatan, samahan, patubayan ng bawat isa. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po and amen. Sige po, tayo po ay. Amen, amen. Happy birthday, happy anniversary sa lahat po na nag-celebrate ng birthday at anniversary. Sino po ang naniniwala na ang Diyos dumidinig ng panalangin? Parang ito lang yung naniniwala, dito hindi. Kung naniniwala kayo, sumigaw kayo ng malakas na hallelujah! One more time! Amen. Totoo po ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. At isang buhay na patotoo, ang ikukwento po sa atin, isasaysay po sa atin ng ating pong kapatid, Sister Carmen, samahan mo ko dito dahil ikaw ang pinakitaan ng vision ng Panginoon, ikaw ang magkwento. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Excited po ako na i-share sa inyo yung vision na pinakita ng Diyos sa akin last year. Actually, ano po yun, prayer and fasting po yun, January. So, unang taon po yun na may binigay na vision ng Lord sa akin. Ang ipag-pray ko po kasi nun ay finances. At binigyan ako ng wisdom ng Lord na i-challenge ko po ang aking mga kapatid na mag-pledge para doon sa nilalaan niyang bagong templo na ibibigay at ipagkakatiwala sa ating family. Baga sa atin bilang family. Ngayon po, hindi ko po alam kung saan, paano, kasi ang pinakita ng Lord sa akin, mas malaking sanktuaryo kung saan mas maraming tao ang makakadalo sa lugar iyon. And truly, ito na po iyon. Ito na po yung binigay ng Lord. Kasi, pinuhin nyo, hindi pa po ito nangyayari. Binigay na vision na ito ng Lord sa atin. Hindi lang ito sa akin, pero sa bawat isa pa, na nakita ng Lord yung commitment, yung katapatan natin sa Kanya, at hindi siya nanatiling bulag dun sa pangailangan ng bawat isa. Kaya, napakaganda na bago pa man mangyari yung pangarap mo, i-visualize mo na yan.
Ngayon pa lang, angkinin mo na yan kasi isang araw makikita mo, nasa kamay mo na yan. Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Dahil siya ang Diyos na nakakarinig, nakakakita ng situation natin. And true enough, the Lord is powerful, the Lord is faithful, the Lord is so good para po ipagkaloob ang ating pong mga panalangin. So tayo po lahat ay tumayo, magpapasalamat po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ka aming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na tunay pong nakakaalam ng aming pong mga pangangailangan. Alam na alam mo ang situation ng bawat isa sa amin. At kita mo lahat kung sino po yung tunay na nagtatapat sa iyo. Aming Ama, nagpapasalamat po kami dahil sa umagang ito. Muli, tinuruan mo po kami kung paano po kami mananalangin. Muli, Panginoong Diyos, niremind mo po kami of the value of prayer. Ito pong pananalangin, ito po ay pakikipagtagpo sa iyo. Ito po ay pakikipag-usap sa iyo. Ito po ay involving you doon po sa aming mga situations. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin na katulad po ni Elijah, na naging effective po yung kanyang mga panalangin, hindi dahil ni Elijah, kung hindi ito ay dahil sa Diyos na tunay pong dumirinig ng panalangin. Turuan mo po kami na i-fix po namin ang aming pong panalangin doon po sa kalooban mo, sapagkat ang kalooban mo, it is good, it is pleasing, it is perfect. Lord, tulungan mo rin po kami na maging focus ng aming pong panalangin is not for ourselves alone, but to glorify you, for you are the God of heaven and the earth. And Lord, tulungan mo po kami na sa aming pong pananalangin ay ilagay mo po yung buong pananampalataya sa iyo, na ikaw at Diyos na makagagawa ng mga mahihimalang bagay sa amin. At tulungan mo po kami na kami po ay makasunod sa iyo ng buong sapagkat nagagala ka, O Diyos, sa mga taong sumusunod sa iyo. Banal na Espiritu, apart from you, we are nothing and we can do nothing. Hindi po namin magagawang manalangin ng totoo at tama. Salamat po, Banal na Espiritu, na ikaw ang naglalagay sa puso namin, sa bibig namin, ng mga salita na amin pong itutulog sa Panginoong Diyos upang ito po ay maging isang pleasing aroma, isang mabangong insenso na makakarating sa iyo, aming Ama. Salamat po na umuwi kami sa araw na ito. Dala-dala po namin ang tagumpay sapagkat ikaw ang Diyos ng tagumpay. Salamat po na lagi mo po kami sinasamahan, na araw-araw, linggo-linggo na ginagawa ang iyong gawain sa lugar na ito, na andyan ka upang kami ay pangunahan. Salamat po na ibabalik mo ang bawat isa sa susunod na linggo. Nandoon po yung excitement to hear more of your words and to worship you in spirit and in truth. At hindi lamang po kami, isasama po namin ang aming po mga mahal sa buhay, ang aming po mga kaklase, ang aming po mga kapitbahay, sapagkat nais mo, O Diyos, na sila man maranasan ang kapangyarihan mo, pakilala ka ng lubusan sa kanilang mga buhay, at mangyari sa kanila ang iyong pong kalooban. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Alam po namin, tinugon
dito po sila pumunta sa inyong kanan, sa kanan po ng stage. At dalhin po sila ng mga nag-invite sa kanila. Samahan niyo po sila papunta kay Sister RJ at Brother Rainier. Ito po ang mga first-timer